sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo
ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungad sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya sa kaman naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdadalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit, nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating
ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sama-sama, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? At tayo po ay, kami lalo na dito sa Quiapo natutuwa, hindi lang kapag Biyernes, kahit Linggo. At alam ho namin, hindi lang naman mga taga Maynila kayong mga nagpupunta dito. Kayong mga kadeboto namin ay galing pa rin sa iba't ibang lugar, lungsod, probinsya. At sa umagang ito, kasabay ng pagbati namin sa inyong lahat, ay ang pagbati natin sa mga kapatid natin galing pa ng Vigan. Palakpakan natin ang ating mga kadeboto, pilgrims mula sa Vigan. Aba, ilang oras din po mula sa Vigan? Ilang oras? Ilang oras ho? 8 oras. Diyos ko Lord, no? Mabuhay ho kayo, no? Salamat po sa pagpunta ninyo. At marami po tayong mga kapatid, mga kadeboto, bata, matanda, na kasama natin dito ang isa sa mga 4 na seminarista ng San Jose, si Brother Mark. Palakpakan din natin siya. Linggo-linggo sila dito sa atin sa Quiapo. No, nagsiserve sila dito sa atin. Kaya tayo ay nagpapasalamat. 2nd year pa lang pala ito, akala ko gagraduate na. Di bale, tayo ay nasa kalagitnaan na po ng Nobyembre. Pangalawang linggo na ng Nobyembre. Talagang napakabilis ng panahon. Parang hinihila ang araw. Parang minamadali na ang taon. Baka mamukat-mukat natin, ilang linggo na lang ho, tapos na ang taon na ito. Kaya alam nyo mga kapatid, pati tuloy ang kilos ng tao, pag titignan ninyo, pati tuloy ang galaw ng tao, parang nagmamadali na. Parang minamadali. Mga kapatid, kung isa sa mga nagiging dahilan ng pagtatalo ng mga tao, isa sa mga nagiging dahilan, kung minsan, ang bilis mong uminit ng ulo, ay mabagal na tao. Kaya kung minsan nagtatalo, ang bagal kasi nitong kasama kong kumilos. Ang bagal kumilos ng asawa ko na wala tuloy kaming naupuan. Ang bagal kumilos ng aking kapatid. Nagsimula na yung misa. Kaya nagtatalo, kaya ka naiinis. Nagsisimba na, inis ka pa rin. Pero, isa sa mga dahilan din, kung bakit ka naman nagkakamali at napapahamak minsan, ay ang pagmamadali mo. Sa kakamadali mo, ayan ang nangyari sa'yo. Sinong huling nagsabi sa'yo niyan? Sino ang huling sinabihan mo niyan? Kung nakakapikon ang mabagal na kasama, nakakatakot din ang laging nagmamadaling kasama. Sige nga, kagabi, nagmisa ako sa Santa Ursula sa Binangonan,
Sige nga po, gusto kong malaman, sino kaya dito kagagabi may umamin? Sino kaya sa inyo ngayong umaga? Umagang-umaga, ang kayang umamin sa katotohanan. Sino sa inyo aminado, mabagal kumilos? Taas ang kamay. Ayan, pati si brother. Kagabi rin, no? Siguro sabi ng asawa mo, ikaw yun, tumaas ka ng kamay, nagmamaang-maangang ka pa. Bahala na si Lord sa'yo. O sino naman dito, yung madalas may nalilimutan, nagkakamali, kasi laging nagmamadali. Taas ang kamay. Ayan. Madali pa more. Kaya kayo nakakalimot at nagmamadali. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng pambungad na mensahe ng mga pagbasa natin ngayong 32 linggo sa karaniwang panahon. Ano ang pambungad na mensahe? Mula sa aklat ng karunungan. Mag-ingat ka palagi. Mag-ingat ka lagi. Huwag padalos-dalos, pero huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng karunungan ng Diyos. Ha? Uulitin ko. Sa buhay, mag-ingat ka. Huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos na dapat nating hingin? Yung pinag-iisipan, pinagdadasalan mong mabuti at matindi bago ka magsalita, bago ka gumawa ng anuman. Huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng tulong. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Siyempre, kahit nagdasal ka na, kahit nag-isip ka na, pwede ka pa rin magkamali. Pero mas sigurado ka pa rin magiging tama at pwede kang maitama kung hindi ka nagpapatangay lang sa agos ng maling dikta ng iba o nagpapapigil ka lang, nagpapatakot ka lang sa paninira ng iba. Huwag mong kalilimutan, hindi lahat ng katalinuhan, hindi lahat ng karunungan kasabay mong ipinanganak sa mundo. Hindi lahat ng katalinuhan kasama mong ipinanganak sa mundo. Sadyang may mga bagay pa rin na dapat mong makita, dapat mong matuklasan, dapat mong marinig sa mundong ito. Hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Huwag kang nagdudunong-dunungan. Kaya nga, huwag natin sasayangin ang mga katulad ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Huwag natin sasayangin ang mga katulad ni San Pablong dumarating sa buhay mo. Marami tayong katulad ni San Pablo na darating sa buhay natin. Ito yung mga taong hindi lang pera mo, hindi lang talino, posisyon mo ang habol sa'yo. Maniwala ka. Kahit maraming manloloko sa mundo, meron at meron pa ring mga kagaya ni Pablo na hindi pera, posisyon at talento mo ang habol sa'yo, kundi ang ikabubuti mo, kundi ang ikaliligtas mo. Sabi ko nga, huwag mong laging iniisip na minamaliit ka, kinakainggitan ka, sinisiraan ka lang, kaya ka pinagsasabihan. Huwag laging ganon. Ano ang sabi ni San Pablo? Ito yung sinasabi rin sa atin kapag hindi tayo nakikinig at naniwala. Ano yung sabi ni San Pablo? Makinig po kayo. Pag hindi ka nakikinig, pag hindi ka marunong maniwala, ito ang mapapala mo. Huwag mong sabihin, hindi ka
sinabihan. Di ba? Huwag mo sabihin hindi ka sinabihan. Sana mga kapatid, huwag tayong umabot, huwag tayong masanay na lang sa huling pagsisisi at panghihinayang. Sabi ko nga ho nung Biyernes, sa ating feeding program noong Huwebes, yung ating I-Thursday, mukhang nakabakasyon pa yung ating mga pinapakain. Dati 400 plus, nung Huwebes, 358 lang sila. Pero may isa sa kanilang lumapit sa akin. Nalulungkot ako sa sinabi niya na may mga kasama silang gumagawa pa rin ng kalokohan. Nalungkot ako, pero kahit papano, natuwa ako sa kanya. Hindi dahil sumbungera siya. Pero dahil hindi siya nahiya, hindi siya natakot at naging madamot na lumapit para itama ang kanyang nagkakamaling kasama. Hindi madali yun, ha? Hindi madaling tumayo sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan. Pero ginawa niya yun. At sana tayo rin, para walang pagsisisi sa huli. Nakakalungkot pong marinig yung balita nung 4 na binatang namatay sa Antipolo. Narinig niyo po yun? 4 na binatang namatay sa car accident. Yung bubong nila parang tinuklap. Hindi maipapaliwanag ang sakit at lungkot na nararamdaman ng magulang na namatayan ng anak. Ang sakit sa kalooban at nakakadurog ng puso yung sinabi nung isa sa mga nanay ng namatay. Ano ang sabi nung nanay? Sinabihan ko naman siya, pero umalis pa rin siya. Mga kapatid, pagkatapos ikwento ni Kristo ang talinghaga ng 5 matalino at 5 hangal na dalaga, sa ebanghelyo natin ngayon, meron siyang binitiwang mahalagang utos. Sa huling bahagi ng kwento ni Kristo, meron siyang binitawang importanteng bilin para sa atin. Lagi kayong maging handa. Huwag niyo sabing hindi ko kayo sinabihan. Lagi kayong maging handa. Hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Just always be ready para walang paninisi at hindi sa huli ang pagsisisi. Bakit kaya hindi nakapasok yung 5 hangal na dalaga? Una, siguro mabagal sila. Pangalawa, siguro nagmamadali kasi sila. Kaya meron silang nakalimutan. Kaya meron silang napabayaan. Alam niyo po, yung nanay ko, pag may malayo kaming biyahe, si mama, pag may malayo kaming biyahe, meron siyang laging binibilin sa amin. Huwag kayong matutulog sa biyahe. Sinasabi niyo ba yan sa mga anak ninyo? Pag umaalis sila, huwag kayong matutulog sa biyahe. Sa totoo lang ho, pag sobrang layo ng biyahe, hindi ko siya nasusunod. Pero bakit kaya? Bakit kaya niya sinasabing huwag kayong matutulog sa biyahe? Una, siguro para hindi namin panghinayangan ang magandang bagay na pwedeng makita at dumating. Pangalawa, para maging ligtas kami sakaling may problemang dumating. Huwag kayong matutulog sa biyahe. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tandaan natin, sa buhay, magkakaiba tayo ng galawan. Magkakaiba tayo ng takbo. Sa iba, para maayos,
bagalan mo. Pero sa iba, para hindi masayang, bilisan mo. Pero sa huli, hindi karera ang buhay. Hindi laging kompetisyon ang pinapairal. Taglay ang karunungan ng Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Pag-isipan mo, pagdasalan mo. Huwag kang hangal, marunong kang tao. Bagalan ang manghusga ng iba, pero bilisan mo ang pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatiyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkulin, tugunan ng mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Sama natin ang ating patuloy na pagdarasal sa agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang kapayapaan sa bawat pamilya, bansa at mundo. Patuloy nating ipagdasal ang mga bilanggo, ang mga may sakit, ang mga nangangalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga tinitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o ng anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte coniam suavis es Dominus beatus vir qui sperat in Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis es Dominus beatus vir qui sperat in I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis es Dominus beatus vir qui sperat in Glorify
magnify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte, Coniam suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat in oh. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, Coniam suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat in oh. Gustate et videte, Coniam suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat in Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa mga bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, tayo po ay may mga booths sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Sa Finance Office mula alas 8 hanggang alas 8 ng hapon. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga Old Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Father Jesus M. Madrid Jr. na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid na nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Menor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beaterio Streets, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rupino Sescon Jr. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Ches. Salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Nalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdadasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nagsimba ngayon, sa online man, galing pa sa malalayong lugar, at salamat din po sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa. Ang mga pinansyal na tulong at ang mga in-kind donations ay malaking bagay po. Kahit hindi kayo nakakasama, kayo ay bahagi ng mga pagtulong na ito ng ating simbahan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aking kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.